Hello and welcome muli sa Aling Oday's Kusina. Gagawa tayo ngayon ng sweet longganisa. And here are the following ingredients. Minced pork or ground pork, pork fats, brown sugar, soy sauce, minced garlic, paprika, pepper. So gagamit ako ng collagen sausage casing. Kung wala kayo nito, siyempre, meron kayong nabibilan dyan sa palengke, yung panglongganisa. So, pakicheck na lang sa market nyo. For the ingredients and exact measurements, pakicheck na lang ang description box para sa link dun sa recipe. So, dito sa ating minced pork, pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. So, isama na natin yung pork fats. Itong pork fats, nasa sa inyo yung kung gaano karami nyo ilalagay. So, ating brown sugar, yung ating ground pepper, yung ating paprika, yung minced garlic, at yung ating soy sauce. And then, haluin lang natin itong thoroughly. So, gagamitan ko na siya ng kamay. So, we'll mix it well hanggang maging totally incorporated na ang ating ingredients. So, ayan. Well mixed na. So, mga 10 minutes din ako naghahalo nito para making sure na well mix ang ating longganisa. So, yan. This one is ready. So, ililive lang natin to for about 2 hours sa fridge para lang totally infuse ang ating flavors bago tayo magbalot. So, sa pagbabalot natin ng longganisa, gagamit tayo nitong ganitong cast iron mincer. So, meron din kayong nabibiling yung electric para mas mabilis. Yung dulo ng ating sausage casing, ilagay lang natin dito sa funnel. So, damihan nyo lang. Hanggang makakaya nyong ilagay. So, kuha lang tayo ng ating longganisa mixture. Ilagay natin dito sa funnel. Then, umiikot lang. Tulungan nyo ng spoon. Kaya nga, mas maganda kung yung electric ang gagamitin nyo. So, ayan. Lumalabas na dun sa dulo. So, make sure, kailangan may katulong kayo sa paggawa nito. So, tulak natin. Tapos yung dito, alalayan lang natin. Yan. So, gumawa lang ako ng about half a yard para hindi mahirap magtali. So, kakailangan din natin ng sinulid o yung sinulid na pangganchilyo. About 2 inches ang haba. So, ayan. So, itong ating longganisa, depende kung gaano kalaki ang gusto nyong gawin. So, yung dulo, tinalian ko na. So, gagawa ko siguro about 2 inches. And then, ikot lang. So, and then, kuha natin yung tali. So, talian natin yung dulo. So, simple knot lang ang gagawin natin. Okay. Make sure na secure siya. So, another 2 inches. So, ikot lang ulit natin. So, ayan. Nakaikot lang. So, again, tali na lang natin. Simple knot. Using a simple knot. So, make sure yung dulo
ng ating langganisa, pagka naggupit kayo, mayroong excess. Para kasi mamaya, aabante ito ng aabante habang tinatali natin. So, kung mas mahaba, mas maganda. Napa-iksi yung gupit ko eh. So, tuloy lang natin yung pagtali. So, hanggang matapos natin ito. So, kung wala naman kayo ng cast iron, sinubukan ko to dati using a big funnel o yung imbudo. Okay, mababalot nyo naman siya, kaya lang talaga it takes a lot of time. Kahit na malaki yung size, yung diameter ng imbudo na ginamit ko, it takes a lot of time. So, kung gusto niya naman gawing skinless longganisa to, pwede din. Pwede nang ito na ang gamitin niya. Balutin nyo lang ng cling film. So, sa mga susunod na video ko, gagawa ako ng skinless chicken longganisa. So, abangan nyo na lang yon. So, ayan, natali na natin. So, tuloy lang natin ito hanggang matapos natin lahat itong buong ito. So, by the way, pagbalot nyo nga pala nito, nakalimutan kong sabihin, lalo na, especially kung gagamit kayo ng collagen casing, so make sure na hindi siya yung siksik na siksik. Medyo ganito na malambot pag pinisil nyo. Kasi itong collagen na sausage casing, madaling pumutok ito pag niluluto. Siyempre, iba talaga yung ginagamit natin na yung nabibili sa palengke na authentic na pambalot ng langganisa. So, ito very delicate itong collagen casing. Madali siya pumutok, lalo na pag naluluto. Kaya mas maganda, huwag nyo masyadong siksikin. So, ayan. So, tapos yung mga excess ng ating sinulid, so, gupitin lang natin para naman neat tignan. Ayan. So, nakailang buhol yun ang ginawa ko. So, itong ating collagen casing, nabili ko lang ito online sa eBay. Para dun sa mga magtatanong. Ito na yung natali natin. So, ayusin ko lang. Yan. So, and then, kuha tayo ng plastic. So, ilagay lang natin sa plastic. And then, ilalagay natin to sa freezer for at least 24 hours bago natin to iluto. So, ito naman paggawa ng longganisa, I admit, hindi naman ako expert. Pero, since na-try ko na to several times, at gusto naman ng mga anak ko ang recipe. So, para dun sa mga magko-comment later na mali yung ginawa mo, hindi tama yung ganyan. So, this is how I do it. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang style sa pagluluto. So, I left this longganisa overnight sa freezer. So, ayan. Nilagyan ko ng water yung ating pan. So, i-steam lang natin siya hanggang ma-absorb totally yung water bago tayo maglagay ng oil. So, ayan. Pagka nitong konti na lang ang ating water, maglagay na tayo ng oil. So, iko-continue na lang natin ang pag-fry nito hanggang sa malutong tuluyan. So, make sure in between, i-turn over lang natin yung longganisa para even ang pagluto. So, ayan, malapit na ito. So, tuloy lang natin ang pagpiprito hanggang kung sa tingin nyo ay luto na. Siguro mga 5 minutes of frying. Kasi naluto na naman natin ito kanina sa water. So, ito na ang ating finished product. Ang ating sweet style longganisa. Best served with sinangag and fried egg. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!